Magandang araw, Podmates! Howie Severino muli na nagpapaalala na nakakatalino ang mahabang attention span. Nasa balita na naman ang mga jeepney at ang Jeepney Modernization Program. Bukod sa pagiging importanteng bahagi ng ating transportation system, matagal ng simbolo ng kulturang Pilipino ang makamasang jeepney. We're honored today to have as our guest the Secretary of Transportation, Jaime Bautista. Magandang araw sa inyo, Mr. Secretary. Thank you for taking the time to talk to us, sir. Hi, Howie. Maraming salamat sa iyong imbitasyon. No? Ito ay magandang venue for us to be able to explain yung ating PUP modernization program. Maraming salamat, Howie. Thank you, sir. Last year, no, sinasabi ninyong non-negotiable yung December 31 deadline for consolidation ng jeepney operators, no, para maka-operate. Lumipas na po ang deadline. Marami bang hindi nakakomply na jeepney operators at ano po ang consequence o penalty kapag hindi nila natupad ang sinasabi ninyong consolidation? Alam mo, Howie, binigyan namin ng pagkakataon yung hindi pa nakapag-consolidate, no, to conform with the requirement of the program, no, hanggang December 31 of last year, no. In fact, maski holiday yan, no, pumasok yung mga tao natin from LTFRB and accepted application for consolidation, no. We were able to accept, I think, around 25,000 more applicants, no, para sa consolidation, no. And with that additional 25,000, lumalabas dun sa aming mga figures na we have a consolidation rate of almost 70% nationwide, no. So ibig sabihin, yung ating mga records na dating nalalaman natin yung number of route and number of vehicles ay lumalabas na 70% na yung nag-comply, no? And dun sa program na aming pinag-aaralan, we don't need to have 100% consolidation rate, no? Yung 65% will suffice, no? And we can implement the program, no? Yung question na what will happen to those who did not consolidate, no? Ang mangyayari sa kanila ay hindi na marirenew yung kanilang franchise, no? Kasi ang pinangahawakan nila ngayon ay yung tinatawag natin na provisional authority, no? Na kung nag-consolidate ka, automatic ay marirenew yan for 5 years, no? But since hindi sila nag-renew, eh wala nang visa yung kanilang provisional authority, although pinayagan pa namin silang mag-operate hanggang January 31 of this year, no? Mm-hmm. Okay, sir, to refresh lang. Ano, sir, yung ibig sabihin ng consolidation, no, sa konteksto ng Jeepney Modernization Program? Alam mo, Howie, itong PUP Modernization Program ay merong 10 components, no? And one of the important components is consolidation, no? Ibig sabihin, we want the participants to become a member of a cooperative or a corporation. Dahil kung member sila ng cooperative, they will work together as a group, no? Alam mo, ang problema natin dito sa transport sector ay nagkakanya-kanya tayo in the past. For example, nag-aagawan tayo sa pasahero, nag-aagawan tayo dun sa mga ruta, no? And nakakalimutan natin yung napaka-importanting responsibility, no? Which is providing safe, comfortable, accessible, affordable travel experience, no? Kung consolidation, kung part ka ng consolidation, susunod ka doon sa standard na sinet ng cooperative or corporation, no? Ibig sabihin, yung maintenance ng iyong sasakyan ay tama, no? Ibig sabihin, susunod ka doon sa mga dispatching requirement ng cooperative, no? Hindi yung basta-basta ka na lang pupunta doon sa isang ruta na mahaba ang pila, no? Kundi susunod ka doon sa tamang oras na binibigay sa iyo ng cooperative, no? Para
yung operations ay tama doon sa requirement ng mga mananakay. Pangalawa, yung mga drivers ay papasweldohin ng tama ng cooperative or corporation, no? So ang makikinabang dito ay yung mga maraming stakeholders ng transport industry, no? Unang-una, siyempre ang malaking pinaka makikinabang ay yung mga mananakay, no? Pangalawa, ang makikinabang ay yung mga operators, no? Or yung mga may-ari ng mga sasakyan, no? Although hindi naman sila necessarily ang drivers, no? Investors sila dahil maayos yung operations ay magiging profitable yung pagpapatakbo ng cooperative or corporation, no? And ibig sabihin nun, pag profitable yan, ay makukuha nila yung investment nila, magkakaroon ng tinatawag na reasonable rate of return, no? Doon sa kanilang investment. And mapapasweldo nila ng tama yung mga drivers. Mabibigyan siya ng tamang benefit, no? At least siguro susweldo sila ng minimum wage, no? Magkakaroon sila ng SSS contribution, and in the future, magkakaroon sila ng retirement, no? So, yun ang napakalaking may dudulot, no, ng consolidation. Kaya pinipilit namin na mag-consolidate yung industry. Okay, sir, sa kabila ng mga benepisyo na yan, no, na nabanggit ninyo, may 30% pa rin na ayon sa inyo, no, na hindi nakapag-consolidate, no, yung isang requirement ng programa, no. And sabi nyo nga, di marirenew yung kanilang mga prangkisa. Which means hindi maka-operate itong mga hindi nag-organize into cooperatives, no? So mawawala ng mga sasakyan na pampubliko sa lansangan, no? Hindi kaya magkakaroon, sir, ng transportation crisis dahil sa kakulangan ng mga public utility vehicles on the road. Dun sa study na ginawa namin, no, yung 70% ay enough para magkaroon ng tamang number of seats na mag-ooperate, no? Kasi doon sa record na nakikita namin ay marami na doon sa records namin yung hindi na nag-ooperate dahil luma na yung mga sasakyan, no? Pero meron pa rin silang franchise, no? Siguro yan yung mga nakikita namin na ayaw na mag-consolidate dahil ang sabi nga namin, pwede nyo pa rin gamitin yung mga luma nyong sasakyan as long as these are roadworthy. With the consolidation, malalaman natin talaga kung ilan pa ba yung mga roadworthy vehicles na yan, no? And dahil nga meron na tayong mga information, no? Nire-reconcile namin yung record ng LTFRB at ng LTO. And malalaman natin na meron nga palang mga sasakyan na meron pa ring prangkisa pero hindi na makapag-ooperate, no? Hindi lang naman ang importante yung number of vehicles, no? Importante rin yung percentage ng mga ruta na nag-consolidate, no? And yan, mas mataas yan kaysa sa number of vehicles, no? Kasi yung mga ruta na yan ay pwede nating gawing efficient, no? Pwede nating putulin yung ibang mga ruta na may ikli na dinadaanan ng existing roads, no? Bigyan kita ng example Hawi, no? Maraming ruta diyan na ang distance lang ay mga 5 to 8 kilometers, no? And meron siguro mga 200 jeepney yung nag-ooperate diyan, no? Pero merong isang mas mahabang ruta na dumadaan din diyan sa ruta na yan, no? Na pwedeng makapuno doon sa hindi magko-consolidate, no? Yan ang nakikita ng LTFRB, no? Lalo-lalo na dito sa Metro Manila, mababawasan ang traffic pag nabawasan din natin yung mga sobrang public utility vehicles sa certain routes, no? So yun ang susunod na programa natin ay yung tinatawag natin na route rationalization, no? Re-reviewin na natin yung mga ruta, no? Katulad nga nung ano ba yung mga ruta na dating
ino-operate nitong hindi nag-consolidate, no? Ito ay mapupunaan ng mga nag-consolidate na mga operators, no? And we're working with the local government, no? Mhm. And although nasimulan na yan ng ating LTFRB, ay itutuloy yan at kukumplituhin sa buong Pilipinas, no? LTPRP or Local Public Transport Route Plan ang tawag diyan, no? Mhm. Yun ang susunod na ayusin natin, no? And as we finalize this, malalaman natin ngayon ano-ano ba yung mga kailangan pa nating sasakyan, no? Ano-ano yung mga ruta na magiging profitable, sustainable, na pwede na tayong bumili ng bagong mga equipment, no? Mhm. Dahil magiging profitable yung ruta na yan, no? We can tell the investors or the operators na, itong ruta na to, pwede na nating palitan yung mga luma yung sasakyan dahil magiging profitable naman yung operations Mhm. nitong mga ruta na to, no? Kaya Mhm. ito, alam mo, Howie, itong PUB modernization program ay hindi lang pagpapalit ng lumang sasakyan ng bagong sasakyan, no? It is a long process, no? It will take siguro mga 5 to 8 years bago natin ma-implement yung the whole program, bago natin mapalitan ng modernized equipment, no? Itong mga lumang sasakyan, no? Mhm. Mabuti nilinaw niyo 'yan, sir, kasi pag iniisip yung modernization ng mga jeepney, iniisip ka agad yung mga bagong modelong jeepney, ano. Pero balikan po natin 'tong sinasabi yung route rationalization o yung pagsasaayos po ng mga ruta, dahil mahalagang component po 'yon ng PUV modernization. Um, Bakit po inuna ang consolidation kaysa sa pagsaayos ng mga ruta? Hindi kaya, I mean, of course, I have a layman's view of this, no? Pero in my mind, parang iniisip ko, hindi kaya dapat inuuna yung pagsisystematize ng mga ruta para yung mga operators alam nila kung paano sila magko-consolidate around certain routes? Sa totoo lang, dapat more or less dapat sabay yan, no? Hmm. Sabay nating gagawin, no? Kaya lang yung consolidation na nasimulan na natin yan, no? Since 2017 pa yan, ano? Itong program na to sinimulan na since 2017. Yung route rationalization ay mayroon na rin, marami na rin tayong mga ruta na na-identify, no? And ito nga yung sinasabi natin ngayon na uh, bibili na tayo ng mga bagong sasakyan, no? Doon sa mga ruta na nakita natin na talaga namang magiging profitable, magiging sustainable, no? So, ang naging position diyan ng LTFRB ay magandang mauna yung consolidation, no? Nakikita natin yung numero ng mga sasakyan na mag-ooperate and i-relate natin dito doon sa mga ruta na i-operate. Big sabihin, mas magiging sustainable, no, para mapalitan natin ng mas magandang sasakyan yung ruta na yon, no. Yung mga Mhm. lumang sasakyan na hindi na uh, roadworthy, no, ay palitan na ng bagong Mhm. sasakyan, no. Mhm. Yun naman ang isa sa mga reason na pwede na nating gawin yung route rationalization plan natin. So sir, itong sinasabi yung mas magandang mga sasakyan, ay pakilarawan sa amin yung ibig sabihin na mas maganda. I mean, ano ba yung na-envision ninyo ng mga sasakyan? Ang ibig sabihin nito ay ito yung nagko-conform the tinatawag natin na Philippine National Standard. Yung roof niya ay mas mataas, no? Para pwedeng tumayo yung mga pasahero. Hindi yung, kasi kung titingnan mo yung modern, yung iconic jeepney natin, no? Ay nakayuko ka, no? Pagpapasok ka sa loob ng sasakyan, no? Ang pagpasok mo ay nandun sa likod, no? Mhm. Ang pintuan ay nasa likod, which is hindi ganun ka-safe, no? Yung under the Philippine National Standard, yung pintuan ay nandun sa right side, no? Yung upuan niya ay mas comfortable, no? Yung engine ng sasakyan ay
hindi naglalabas ng maduming usok, no? So, dapat yung engine ay either electric or Euro 4 or Euro 5 engine, no? Yun ang isa sa mga major requirement ng Philippine National Standard, no? Para naman mas comfortable yung experience ng ating mga mananakay, no? Mas malamig, may aircon, no? Malambot yung upuan niya. Yun actually yun ang objective ng pagkakaroon ng tinatawag na Philippine National Standard. Yun ang ibig sabihin ng modern vehicles natin, no? Pwede siyang iconic type, no? O pwede rin siya yung parang minibus type. Well, yung sabi nyo nga, iconic type, no? Of course, yung jeepney, hindi lang po iconic ng ating transportation system. Halos naging iconic na yan ang bansa natin, no? Yung ating kultura, no? So, sa paglalarawan nyo, sabi nyo nga, mas magiging komportable, it might be safer, more ecological. Pero parang mababago po, no? Yung parang lifestyle na nakabase po yun sa jeepney riding. Kasi kung nasa kanan na po yung pintuan, imbis na sa likod, di ibig sabihin yung mga upuan ay nakaharap na sa driver, lahat, no? Tama ba yon? At hindi harap-harapan yung mga pasahero. Merong ganong upuan, no? Pero meron din yung pareho nung luma, no? Na nasa gilid yung upuan. But ito ay isa sa mga available modern jeepney, no? Na pwedeng pagpilian ng mga ating mga operators, no? Kaya kung titingnan mo to, medyo mataas yung roof niya, no? Yung upuan niya ay nandun sa right side. Yung pintuan ay nasa right side, no? So, isa to, no? Although meron din yung minibus type, no? Yes. Isa yan sa mga approved ng Philippine National Standard, no? Sir, na-approve din ba itong mga local manufacturers? Kasi syempre may traditional makers tayo ng mga jeepney, no? Yung Sarao itself is iconic, no? Yung Francisco Motors versus nakakita na rin tayo ng mga ibang modelo na mga galing sa abroad, no? Na ibang-iba dito sa ating mga traditional na jeepney, ano? So, sino ho ang gagawa nitong mga bagong jeepney, itong tinatawag yung modern jeepney? Meron tayong mga local assemblers dito sa Philippines, no? Nagpo-provide sila ng model ng bagong engines, no? Euro 4, Euro 5. Although yung mas marami yata ngayon yung parang minibus, no? Although yung minibus nga na tinatawag natin na nagko-comply sa Philippine National Standards ay marami nang nag-ooperate dito sa Philippines, no? Pero itong sinasabi ko na iconic jeepney ay pwedeng gawin niya ng Francisco Motors, no? Ng Sarao, no? Ng other body builders dito sa Pilipinas, no? In fact, nakausap namin yung Francisco Motors, no? And sinasabi nila na sila ay magkakaroon ng planta na gagawa ng iconic jeepney pero powered by electric motors, no? Or electric electric powered, no? And sabi nga nung taga Francisco Motors ay pwede daw nila itong i-offer ng mas mura kaysa doon sa mga imported, which we welcome naman, no? Sir, namano nyo lang itong jeepney modernization program. Nag-assume lang kayo sa kasulukuyang administrasyon dito sa inyong posisyon. No? Would you have done anything differently to prepare for it if you were already Secretary of Transportation at the start of this program? Walang batas na nagmamandate nito, no? Ito ay ginawang program ng Department of Transportation during the previous administration, no? Nag-issue sila ng tinatawag na franchising guidelines, no? Official franchising guidelines, no? Or OFG, no? That was in 2017, no? Doon dinefine nila yung requirement, no?
para ma-implement itong PUP modernization program, no? Sana ako personally, sana magkaroon ng batas, no? That will implement it, no? Kasi wala, sabi ko nga sa iyo, hindi siya batas, but it was a program, no? Uh, and ini-implement lang namin what previous government has started, no? May konting variation, may konting pagbabago, no? And nakita namin na ako personally, nakita ko na napakagandang programa ito para sa mga passengers, no? I was really pushing for it also, no? And kung may pagkukulang itong nasimulan, dapat pag-usapan. Kaya kami sa office namin, we are open to discussion with the stakeholders, no? The transport stakeholders para ma-implement natin to ng maayos, no? Kaya sabi ko nga doon sa mga hindi sumusuporta, pag-usapan natin, no? Kung meron kayong mga concern, sabihin nyo sa amin and we will address it. Actually, ganun ang ginawa namin, Howie, no? We've been talking to the different transport groups, no? And sa dami ng mga nakausap namin, mas marami rin yung sumusuporta. Although, merong dalawang grupo na against it, no? But ito ay mas hindi kasama doon sa nakararami, no? So your main previous experience was in the aviation industry, as we know, no? As a former president of Philippine Airlines. How have you tried to learn about land transportation, no? May similarities ba or is it vastly different? And then ano po yung mga learnings ninyo about land transportation since you became transport secretary? Mga mas more complicated yung land transport, no? Kasi sa aviation, meron na tayong naset na standard, no? Na we have to follow. We have an international association, no, that polices the aviation industry, no. Meron yung tinatawag na International Air Transport Association. Meron tinatawag na International Association ng mga airlines, no. Pinipilit na ipatupad lahat ito, no. Dahil safety is very important, comfort is very important, no. And pagsunod dito sa mga standard na to ay naging requirement ng association, no. In fact, we are audited by this IATA. Meron yung tinatawag na IATA Operational Safety Audit, no, na pag hindi ka pumasa dyan ay aalisin ka as a member of the association, no. And ang maganda kasi sa aviation, talaga namang regulated, no, highly regulated, no, and we have to follow regulations of many different countries, no. Ito ang kulang pa sa road sector, no, na sabi nga namin ay pagtulong-tulungan natin, no, ma-implement natin yung tamang standard, no. Sa airline, kailangan sumunod ka doon sa tamang schedule. Hindi basta-basta lilipad ka sa isang lugar na wala kang approved schedule, no. Dito sa road, dahil sa dami ng mga jeepney, dami ng mga operators, hindi masyadong nare-regulate, nag-aagawan sa ruta, nag-aagawan ng pasahero, no. Walang kuminsan hindi nabibigyan ng tamang insurance yung mga pasahero, no. So, yan yung we try to implement what we do in the aviation sector, no. Yan naman yung pinipilit kong gawin, no, sa tulong din ng mga different government agencies, no. So I wanted to ask you how you have tried to learn about itong PUV systems natin, because you've probably heard the critique, no, from others na itong mga decision makers natin tungkol sa public utility vehicles, you know, they make policies about jeepneys and other public transportation systems, hindi mismo gumagamit ng public transportation systems natin. Cabinet members like yourself have private cars, have drivers,
etc. Hindi nyo nararanasan yung karaniwang experience ng mga commuters, itong pinag-uusapan natin ngayon. Ano? How do you overcome that disadvantage when it comes to knowing about what you're actually developing policies for? Nung ako'y bata, no, ako'y nag-aaral, I use public transport. No? Okay. Nung ako ay elementary, nung high school, nung college, no, wala naman kaming sasakyan eh, no. So, alam ko kung ano yung experience ng namamasahe, no. Nasubukan kong tumayo sa bus, no, makipagsiksikan sa mga bus, no, makipag-agawan ng upuan sa jeepney, no. And yung experience ko na yun ay nakaka-relate naman, no, doon sa tingin ko ay kailangang gawin, no, dito sa improvement ng ating PUB modernization program, no. And kasi ang importante dito ay magkaroon tayo ng mga policies, no, to address ano ba talaga yung kailangan ng mga pasahero, which is very simple to me, no. Ito yung sinasabi ko na CASA, no, meaning comfortable, accessible, safe, secure, and affordable travel experience, no. Yun na we're all sinasabi ko nga dito sa mga kasama ko dito sa Department of Transportation, no. We should be guided by this CASA value, no, na dapat yun ang palaging nasa isip natin when we make decisions, when we make policies, no. Dapat isipin natin na dapat comfortable, affordable, secure, safe, and accessible yung travel experience, no. Hindi lang sa aviation, but sa road, sa maritime, at sa rail sectors, no? Sir, I want to wind up by asking you, ano, kasi you and I and millions of other Filipinos have been able to travel overseas. Nakita natin yung public transportation system sa mga ibang bansa. Hindi naman lahat mayaman, pero kahit yung mga sa ibang mahihirap na bansa, parang na-solve na nila yung traffic problem, yung public transportation problem, kahit maraming tao, parang maayos yung sistema nila. Para sa inyo, sir, based on what you've seen overseas, ano ba yung pag-asa sa atin? What's the ideal urban transport system para sa Pilipinas? Sa tingin ko, kailangang magkaroon tayo ng more railway system, no? Dito sa Metro Manila, alam naman natin na tatlo lang yung rail system na nag-ooperate, no? LRT1, LRT2, MRT3, no? And pag tinignan mo, punong-punuan na yan, no? Kaya dapat magkaroon pa tayo ng more railway lines, no? And mangyayari next year, 2025, meron tayong tinatawag na MRT7, no? Ito ay from San Jose del Monte to EDSA, no? Ito ay malaking tulong, no? We are now in the process of completing yung tinatawag natin na Metro Manila Subway, no? Yan, napakalaking tulong pag natapos yan, no? And we're doing our best para matapos yan by 2029, no? Nagsimula na yung construction ng Metro Manila Subway, no? Meron tayong ginagawa ngayon, yung tinatawag natin na North-South Commuter Railway from Clark to Calamba. Yan ay makakatulong, no, para mag-improve yung travel experience ng ating mga pasahero, mabawasan yung traffic, no. We are now in the process of finalizing another project which is MRT4, no. Yan, malaking tulong din yan, no. There are 3 unsolicited proposals na mga rail projects, no. We're working on it. Pero ang importante, alam mo, Howie, tingin ko ay yung long-term plan natin for rail dito sa Metro Manila, no. Kaya ang DOTR working closely with JICA to finalize yung tinatawag namin na 30-year master plan for rail sa Metro Manila, no. Dapat many years ago ginawa na natin yan, no.
actually naiwan na tayo ng ating mga neighboring countries, no? Nabanggit mo nga, no? For example, ang Indonesia, maganda na yung kanilang public transport system, no? Ang Thailand, no? Ang Vietnam, no? Even Laos for one, no? Mas mahaba pa yung rail system ng Laos kaysa sa existing rail system natin, no? Kaya yan ang pinagtutuunan namin ng panahon, at ang ating presidente talaga namang gusto niyang mag-improve yung railway system natin, no? It will require a lot of money, no? Kailangan nating pondohan ito, pero ito sa tingin ko yung magiging solusyon dito sa problema natin ng transport, no? And habang nandito yung mga tumutulong sa atin, ang JICA for one, ang Government of Japan, ang Asian Development Bank, no? Other countries na gustong tumulong sa atin, let's take advantage of the opportunity, no? Kaya kami working closely with Japan, JICA, with ADB, no? Para ma-implement natin itong mga programs ng Department of Transportation. So tingin ko ito ang makakatulong talaga, no? Railway system all over the country will solve the traffic problem of the Philippines, no? Many things to look forward to. On that note, maraming salamat po sa inyo, Mr. Secretary, for your service and for this conversation. Good luck on the challenges ahead. Secretary Jaime Bautista of the Department of Transportation. Mabuhay po kayo. Thank you, Howie. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.